Nakalagay lang sa akin record pending. Wait lang ayun, sige, okay na. So, there. So, ayun, going back, I would like to first talk about yung natin, no? Yung quiz natin. Kasi, kumusta ba? Kumusta ba yung quiz niyo? Kayo muna tanongin ko. How's the quiz? Aba, walang gusto sumagot. So, ang assumption ko, okay lang siya. Okay lang ba na-assume kung okay lang yung quiz niyo? Mahirap po, sir. Mahirap, sir. Ganun talaga. Engineering ang kinukuha natin eh. So, asahan na natin yun na hindi magiging madali yung yung mga assessment natin. Okay. So, in terms ng oras, what do you think? Sir, medyo okay naman, kaso parang medyo nakulangan lang din. Anong okay lang pero nakulangan? Which is which? Kasi sir, di ko rin po na-kompleto po kasi yung napasa. Ito yung sasabihin ko sa inyo. One thing that you have to remember when ako kasi pag nagbibigay ako ng quiz, I try to generate as many questions as I can. Okay. In that case, in the case ng quiz natin, that is around 25 questions. So 25 questions yung yung nandun sa kasi nga kung papansin nyo, kung nakita nyo naman doon sa forms, 250 points siya. Okay. So kung 250 points yun, about isang question kasi or about isang item doon, 10 points isa. So about isang part. Question 1 part A, question 1 part B. Okay, tag 10 points yun. So doon pa lang 20 points na. Okay. So normally pag gumagawa ako ng quiz, ganun talaga, maraming talagang tanong. But you have to remember that unang-una, it is okay that you try to answer all of the questions. Kasi yun naman talaga yung natin eh. That's the first instinct that we would like to do that we have. Okay? So the first instinct that you have is to answer all of the questions. Okay? Pero ito yung recommendation ko sa inyo in the next in the coming quizzes. Pagpilian nyo muna. Try to answer or try to take a good look at all the questions first. Okay? And then try to work on questions that you can answer readily. Okay? Sa totoo lang, hindi ko naman hinihingi na sagutan niyo lahat. Lahat ng questions na yan. Kaya ko lang siya dinadamihan kasi para mas marami kayong pagpilian. Mas marami kayong pagpilian para mas marami kayong pagpilian ng questions. Mas marami kayong pwedeng sagutan. Okay. And although there are questions there that I think na mahirap siya talagang sagutan. Pero I think there are questions there na makukuha niyo naman siya kagad. Once na mapag-isipan niyo lang siya na mabuti. Okay. Those are the things that ang ina-advise ko nga usually sa mga students kapag ganyan is choose your battle so that you can win a war. Ayan. Yun yung thank you ma'am. Yun yung usually na ina-advise ko sa mga students. Okay. Piliin niyo yung mabuti yung mga questions na sasagutin niyo. Of course, lagyan niyo rin ng ng parang sabihin natin na kailangan makasagot ako. Kung 25 questions yun, kailangan makasagot man lang ako ng mga at least 12, mga ganun. Ayun yung targetin niyo, 12 questions, sagutin niyo. Pero siguraduhin niyo na yung 12 questions na masasagot niyo. Lahat yun tama. Okay. Then from there, medyo okay na yun. I mean, you would be able to feel good about it, about the quiz kapag
Sa palagay nyo, yung 12 questions na yun, nasagutan nyo ng maayos. Okay. So, that's one. Try to choose your questions. And choose them carefully. Okay. Yung may papakita nyo talaga na alam niyo yung ginagawa niyo. That's the thing that I would like to emphasize sa mga Okay. So, I don't expect na masasagutan niyo lahat. Pero pag nasagutan niyo lahat at tama lahat ng sagot niyo, syempre that's another matter. Okay. So, mas maganda 'yon, yun yung Pero wag niyo i-pressure yung sarili niyo sagutan lahat. So, that next time pagka nag-quiz kayo, hindi niyo rin iisipin yung oras pag wala talaga kayong masagutan. Parang gano'n mangyayari. Pero pag may nasasagutan naman kayo, okay, time should not be, yung time factor should not be really that big. Okay. Kumbaga hindi niyo papansin na kulang yung oras kung may nasagutan, marami-rami naman kayo nasagutan at napili niyo ng maayos yung sasagutan niyo. Okay? Is that clear? Okay. Second thing, second thing that I would like to talk about your quiz is in spite of repeated reminders, nag-send na ako sa inyo ng guidelines on how to write your report. Nag-post ako ng recorded announcement regarding sa mechanics ng quiz ninyo. Okay, and isa sa mga paulit-ulit kong nire-remind is there is a certain way that I would want your report to be written. There is a certain format, okay, and there is a certain look that I would like to have your report to be seen, okay. And in spite of those, may mga nakikita pa rin akong non-compliance. Okay, so ayun, may mga non-compliance pa rin. Halimbawa, file name pa lang, ang dami meron ng mga hindi nakasunod. File name pa lang Aware ba kayo na meron akong hinihingi na file name or meron specific na file name? Meron akong specific instruction dun sa file name mismo. Aware kayo doon? Po sir, di po papalitan or yun po kasi. Hindi niyo papalitan kung ang na-download nyo yung mismong file. Opo. Okay. Ang nangyari kasi, kumbaga kung ang nakuha yung file is yung QZ101. Ang nangyari kasi, may mga nag-download pala sa inyo na inisa-isa yata. Kumbaga kapag kailangan ko yung answer sheet, na-download ko yung answer sheet para doon sa question na yun. So ang nangyari is nagkaroon ng additional something doon sa sa file name. Parang answer sheet _ yung question code. Yun yung naging file name. Okay lang naman yun. Kaya lang sana iniba ninyo. Para naging QZ101 lang, for example, yung yung file name niyo. Okay po sir. Okay, so yun. Di ba ang instruction nga doon is dapat yung file name ng answer sheet niyo should be corresponding doon sa question code. So kung ang question code nyo is QZ101, dapat yung file name niyo QZ101 lang doon. Okay? So bukod doon, okay, marami pang ibang violations. Hindi yung violations, parang non-compliance lang. Okay. So ganito just to send the message that that I don't take this non-compliance lightly, okay? And that yung baka isipin nyo kasi na nagbigay ako ng instructions tapos hindi nakasunod. Tapos hindi ko pinansin. Baka hindi niyo na rin siya pansinin. Okay? Para mapansin niyo na napansin ko siya. Okay, at para mai-correct nyo siya sa mga susunod na activities natin. Sinabi ko naman sa inyo na magkakaroon ng deductions yung mga non-compliance. Okay. So for now, sa quiz 1, maliliit lang na deduction. Say for example, sa isang question. Okay. 1 point deduction sa isang violation.
So, swerte kayo kung yung question, merong limang sub-questions or limang parts. Kasi kung doon kayo nagkamali, at least 60 points yung babawasan natin ng mga tago 1 point. Okay? Pero kung yung question ay 10 points lang. Anyway, pantay-pantay naman yung so those deductions would actually apply equally. Okay? So, parang ganun din naman yung magiging essence nun. Okay. Pero that also means na I don't take this non-compliance that lightly. Okay? Gusto ko kasi matutunan niyo na kapag binigyan kayo ng instructions on how to, say for example, write a report, you follow those instructions to a T. Kailangan, kung paano siya binigay sa inyo, ganoon yun din siya gawin. Okay? So, these are the things na maliit na bagay, sabihin yung maliit na bagay. Pero ang mindset ko kasi sa ganyan is, kung yung maliit na bagay hindi natin masunod, mas mahihirapan tayo sumunod sa mga mas malalaking bagay. Okay? So, yun yung iniisip ko sa ganyan. Kaya, let's build that mindset of looking into those small things. Okay? And try to correct these things habang nandito pa kayo sa university. So that paglabas nyo, ganun pa rin yung mindset niyo. Okay. So yun. So medyo i-temper ninyo yung medyo i-temper din ninyo yung isa pa. Medyo i-temper din ninyo yung expectation niyo with regards sa score niyo. Kasi baka ganito. Baka confident kayo na ang isang item nasagutan niyo ng tama. Okay. Sigurado kayo. So kumbaga nagbibilang na kayo ng points niyo. Sigurado 10 ako dito. Pero tandaan niyo na again, when I check your papers, I am not just looking for you getting the correct answer. I am looking for you trying to prove that you know how to get to the correct answer. So bukod sa tinitingnan natin kung tama yung sagot mo, titingnan natin kung tama yung pagpunta nyo dun sa tamang sagot. Okay. Again, we are on the outcomes based na. Okay. So sinusubukan natin na i-assess yung yung skills niyo, not just on getting the right answer, but actually expressing your thoughts on how to get to the right answer. So, anong nangyari niya is ganito. Baka may tama kayong sagot. Okay, baka may tama kayong sagot. O sa palagay niyo, tama kayo sagutin niyo. At baka tama rin naman talaga. Okay. Pero hindi niyo naman na-explain ng maayos kung paano kayo nakarating sa tamang sagot. So, mababa rin yung magiging score niyo. Okay. And still, I am looking for those proofs. Okay. Again, ang task natin dito, okay, is to prove that we are achieving the outcomes that was set for a certain lesson. And although hindi ko na siya ini-specify isa-isa kasi hindi niyo rin naman babasahin yung isa-isa. Okay? And sa hindi pa ako nakakapag-prepare ng table of specification para dun sa mga quizzes at saka sa exams. Pero nevertheless, when I compose the questions or when I create questions para sa mga quizzes at mga exams niyo, I have specific outcomes in mind. Okay. Kung mapapansin niyo naman, bawat topic niyo naman merong outcomes eh. Okay. There is this outcomes. There is this set of outcomes that you are expected to do after a certain topic, for example. So in that case, pag nag-compose ako ng question na related sa topic na to, I am looking at one of these outcomes. Try ko i-measure. Okay. Yung isa sa mga outcomes na yun. Hindi lahat 'yan, pero yung ilan diyan. Okay. So, and if we are measuring outcomes is not just about getting the correct answer. Outcomes is also trying to prove that you have the right thinking. Okay. For example,
pag sinabi niyong ano, ba ito? Okay. Pag sinabi niyong use Laplace transform to solve linear differential equations. Okay. It's not enough na na nag-solve lang kayo ng differential equations na ginamitan niyo ng Laplace transform. Dahil hindi ko rin sure kung alam niyo yung proseso. Okay. Kailangan mai-demonstrate niyo rin, meron din akong ebidensya na alam niyo yung proseso pinagdadaanan niyo. So, how do you do that? Kailangan yung i-narrate yung proseso. You have to write a narration. Okay? A narrative, sorry. You write a narrative on how this procedure are being carried out. Kasi from there, doon ko mako-conclude, alam niya kung ano yung ginagawa niya. Okay. Kasi in this setting lalo na in this setting that we are not really meeting and we are not having a face-to-face you may be obtaining your answers or you may be obtaining correct answers without actually you knowing how to get to the correct answer. Dahil for example, number one, nakita nyo na yung question is either nasa libro na to or similar sa question sa libro na to. At alam nyo may solution manual siya. So, kinuha nyo ngayon yung solution doon sa solution manual. So, tama yung sagot nyo. Pero ang tanong, alam nyo ba yung ginawa nyo? Alam nyo ba yung sinabi ng solution manual? So, hindi ko alam kung paano ko siya i-measure kung gano'n. Kung ibabase ko lang siya sa tamang sagot. Okay. Kung ibabase ko lang siya sa tamang sagot. Then I may be having this impression na nakukuha niyo naman pala yung tamang sagot, so okay na kayo. Paano pag iniba ko yung tanong? Paano kung tinwist ko yung tanong? So hindi ko ngayon alam kung makukuha niyo pa siya o hindi. And that especially happens lalo na pagdating sa finance kasi pagdating sa finance kasi what I do is there are some questions na pino-pull up ko galing sa mga quizzes. Pero iniiba ko. So tinignan ko ngayon kung paano niyo i-attack yung problem. So kung nakuha niyo kasi siya dun sa sa quiz, ang expectation ko makukuha niyo rin siya dun sa kahit na ibahin ko siya. That is kung naiintindihan niyo yung proseso. Pero kung halimbawa tulad nga kinuha niyo lang sa solution manual yung sagot. Hindi natin alam kung naiintindihan niyo nga yung sinabi ng solution manual. So what I need is a concrete evidence na that you do know what you are trying to do. Okay, so lang. Ano ba tayo doon? Maliwanag ba tayo doon? Okay, so ayun. So that is why medyo i-temper niyo yung expectation niyo kasi baka mamaya nag-expect kayo na mataas yung score niyo, for example. Pero makita niyo na mababa yung score niyo, magtanong kayo. Okay. Anyway, here's the good thing about yung proseso natin, no. I would be able to write a feedback directly on your paper. Tapos yung paper niyo mismo maibabalik ko sa inyo. So magkakaroon kayo ngayon ng makikita niyo ngayon yung feedback ko on that particular item. At makikita niyo rin naman bukod sa makita niyo yung score niyo, makikita niyo yung feedback niyo. Okay. And that's the reason why hindi ko na siya pina-PDF. Kasi medyo mahirap yung proseso kapag PDF yung ginamit ko. Okay, so ang system is kailangan ko pa siyang i-download galing sa SharePoint. I-check ko siya sa PC ko. Tapos i-upload ko pa siya. Ang problema ko doon, hindi ko sigurado kung yung in-upload ko tapos ni-return ko sa inyo, yung in-upload ko ang makikita nyo. O baka yung original yung original na pinasa ninyo yung makikita nyo. So hindi nyo rin makikita yung feedback ko. Okay, so yun. Hopefully tama yung kasi ngayon ko pala din siya susubukan. Pero hopefully tama yung nasa isip ko na
na tama yung decision na ginawa ko na gawin na lang siyang, yung submission, gawing Word file instead of PDF. Okay. So, ayun. We'll see that one. Okay, we'll see. Ang target ko is you'd be able to receive your papers by the end of next week. Okay, kasi magkakaroon tayo ng quiz number 2. Kailan tayo magkakaroon ng quiz number 2? Nawala yung calendar ko. Kailan yung quiz number 2 natin? Ito pala. Ayan. Quiz number 2 natin is February 24. Okay? So, Feb 24, Feb 6, Feb 5 ngayon, no? So, 3 Fridays ang dadaan, including this Friday. Okay? And then, 3 Tuesday. So, ang assumption ko is kapag tama yung naging timeline ko with all the stuff that I need to do this week and next week. By the end of next week, dapat na ibalik ko na sa inyo yung papel niyo. Dapat meron na kayong feedback. Okay? And use that feedback. Okay? Use that feedback. Read the feedback. Comprehend it very well. And try to take them by heart. Okay? And although kapag nakikita nyo na I made an error in judgment based sa nakita nyo sa feedback ko, baka makita nyo na merong akong mali sa pag-assess ng paper niyo. Dahil sabihan nyo lang ako. Okay, but be sure na meron kayong tamang defense. Okay? Para sa paper niyo. Okay? And ayun, pero the feedback itself, please do try to come up with a plan para sa quiz number 2 based dun sa feedback na natanggap niyo. Okay? In terms ng format, in terms of answering, in terms of And given that the fact na, say for example, ibibigay ko ulit yung quiz niyo for that long. Okay? Although kinausap ko yung actually not the other class but my other class na advanced math. Nagre-request sila na kung pwedeng habaan ko raw yung time for the quiz. Pag kasi tinayagan ko yon, madadamay kayo. Kasi normally kahit na magkaibang klase, kasi ang practice ko is kahit na magkaibang klase, pare-pareho lang ng protocol yung pinapa-implement ko. So kung for example, habaan ko yung quiz ng advanced math class ko, madadamay kayo. Okay, so pero sabihin niyo lang na make plans na 8 hours lang yung Okay. Tapos I also understand na isa sa dahilan kung bakit kayo nahirapan especially sa pagko-comply ng format, no? Is may gumamit ba sa inyo ng mobile phone during the quiz? Wala naman. Okay. So sa ibang class kasi ganoon yung problema. Okay. So kung walang gumagamit ng mobile phone during the quiz, okay lang kasi ibig sabihin nun, desktop app ng Word ang ginagamit niyo. So dapat maayos na talaga yung format mo. Kaso may mga nakita pa rin kasi akong walaan may konting mga sablay. Pero sige, I'll try to point it out na lang with you sa mga personal feedback sa matatanggap niyo. Okay? So, clear na tayo sa quiz? Apo, sir. Okay, so I'd spent around 30 minutes just talking about the quiz kasi again, this is something that's important with me. Okay, kasi may mga quizzes pa kayo susunod. Okay. So eto na lang. So ito what we are trying to do in this class is minimix, kaya meron tayong synchronous at asynchronous So, ang mangyayari ngayon is that since inassign ko yung topics 3 and 4 as asynchronous learning and meron namang provide na recorded lecture sa inyo. So, I believe
na pwede na ako mag-proceed na ng topic 5. Okay, pwede na ako mag-proceed ng topic 5. Given that, given that, thinking din na since wala naman kayo naging questions about topics 3 and 4 na nasa asynchronous learning, okay, ang assumption ko, okay na kayo doon. Na naintindihan nyo siya. Tama ba na mag-expect ako ng ganun? So, ayun, wala sumasagot. Pero ganun yun, the fact na meron tayong asynchronous learning, ang expectation is, especially pag nag-provide ng recorded lecture. Okay? Dadaanan nyo yun. Kasi, kung titingnan nyo, wala namang pinagkaiba yung nag-online class tayo. Dahil pinanonood nyo lang din naman ako. Pinakikinggan nyo lang ako. With some occasional time na nagtatanong ako. In which, minsan di rin naman kayo masyadong sumasagot. So, as compared dun sa pinanonood nyo yung lecture. Okay. Halos pareho lang naman yung dating. I mean, as for my experience, parehas lang naman siya. Dahil yung interaction din naman natin, hindi rin naman sobrang interaction. Okay? So, kaya naisip ko, pagka merong recorded lecture, ayun, may recorded lecture na. Inisip ko lang na daanan nyo na siya. Okay? But again, that's the expectation. That is why topic 5 tayo ngayon. Okay. By the way, ang coverage ng quiz 2 ninyo is topics 5, 6, and 7. Okay. So that means also that meron kayong 3 homeworks to be assigned. Homework 5, homework 6, tsaka homework 7. Okay? Maliwanag? Po, sir. Ayan. At yun yung magiging sakop ng activity ng quiz number 2 ninyo. Okay. So, i-assign ko siya either basta within this weekend. By this weekend naka-assign na siya sa inyo. Okay? So, let's discuss itong topic 5 natin, okay? Which covers underdamped second order systems. Pero bago 'yan, let me review some ideas that we had that you should have learned during the for topic 4, in particular topic 4. Okay. So sa topic 4, ang pinag-usapan doon is actually time response. Okay. Which relates or which response, okay? Response. Okay. Which tells us how your output, okay, output is actually your response, okay, evolves in time. Okay. So paano nag-evolve yung output niyo? Evolves in time. Okay? And basically, mami-measure din natin dyan is how fast, okay? How fast your output is changing. Okay? Kasi that characterizes kung ang output ba ng system natin is una, safe. Number 2, comfortable ba siya? Okay? And number 3, practical ba siya dun sa situation na kino-consider natin. For example, you don't want an elevator, okay? You don't want an elevator to be moving too fast as to cause dizziness sa mga passengers, okay? Pero you don't want it naman to be too slow. Kasi malilate naman yung kung mabagal yung elevator mo, tapos ang pupuntahan mo, say for example, is 58th floor. Tapos ang bagal niya. Baka matagal naman makarating sa 50th floor yung elevator mo. And also, ito pang tatandaan sa elevator.
para kasi hindi masyadong ramdam yung paggalaw ng elevator, especially if it is going up or going down. Para hindi siya hindi ramdam yung galaw ng elevator ninyo. Dapat yung ano niya, yung speed niya, dapat constant. Once kasi nagbabago yung speed kung nakasakay na kayo ng elevator tapos yung elevator na yung sasakay ng elevator medyo mahaba-habang travel. Say for example, first floor up to 30th floor or mas mataas pa. Okay. Yung mararamdaman niyo lang na gumalaw yung elevator niyo sa una. Okay. Pero once na mag-attain ng constant speed yung elevator niyo, hindi niyo ramdam yung galaw ng elevator eh. Alam niyo lang na gumagalaw siya kasi may tinitingnan kayong indicator. Pero ipikit niyo yung mata niyo. Okay, pikit niyo yung mata niyo. Huwag niyo tingnan yung indicator. Tapos nasa constant speed yung elevator niyo. Hindi niyo ramdam yung motion nun. That is kung constant yung speed ng elevator niyo. Pero pag hindi kasi ramdam niyo gumagalaw siya at yun yung nakakahilo doon. That is what causes dizziness kapag nagta-travel yung elevator niyo. So, yung mga bagay na yun, titingnan din natin yan when it comes to system design. Okay, how can we design? Okay. Ang objective nga natin is that ano yung first objective ng control systems design? Produce produce the desired transient response. Okay? That's the first objective, okay, of the design in control systems engineering. Okay. Ngayon, ang inaral niyo sa topic 4 is that classify niyo muna yung system as either they are first order or second order. Okay. Question. How do you say that a system is first order and how do you say that it is second order? Yeah. Anyone? Sir, kapag first order, first derivative base lang. Kapag second order, second derivative base. Sir. Pero di Sige. nalalagpas ng pure more. Sige. Acceptable. Okay, acceptable. Although I am medyo nag-expect pa ako ng iba pang mababanggit. Okay. Pero yeah, it actually one thing about first order system is that these systems are described by first order DEs. And second order systems are described by second order DEs. Bukod doon. Kasi tingnan nyo we don't at this point, natapos na tayo ng topics 2 and 3 which cover system modeling. Hindi na natin nakikita yung system natin in terms of differential equations. Kumbaga, we're way past that. Okay? Kaya nga natin pinag-aralan yung transfer function. Okay? Kaya natin pinag-aralan yung transfer function. Kasi ayaw nga natin makita yung DE na yan. Okay? We don't want to see these differential equations all over the place. That is why, instead of expressing your system models as DEs, you actually express them as transfer functions. Pero tama yung point. Okay, tama yung point. Systems that contain first-order differential equations, okay, are first-order systems, while systems containing second-order differential equations are second-order systems. Correct. Pero bukod doon, in terms of the transfer function G of S, how do we say na ang system ay first order, ang system ay second order? O, ganito muna. What's the general form of a system, of a first order system? What's the general transfer function of a first order system? Kakain lang ako pa unti-unti, gutom na ako. Anyone?
Habang naghihintay ako ng sagot niyo. Ano ang general form or general form ng transfer function ng first order system? Binanggit yan sa reading materials nyo. Binanggit yan dyan sa recorded lecture. So, kung naaral nyo yung reading materials niyo, kung naaral nyo yung recorded lecture niyo, nabanggit yan doon. O, di ba? Sabi sa inyo eh. Ay, wala akong topic po. Ayan. Time response of first order systems. O, ano daw yung general form? Sabi dito. Yun. Ito yung transfer function ng first order system ninyo. That is, isa yung whiteboard natin. Ano siya? Ano yung nakita nyo dun sa sa notes? May kausap pa ba ako? C of S over R of S, sir. Hindi. Ano sa yun? Ayun. Ang C of S output transform ng output yan eh. Di ba napag-usapan natin to before? Ang C of S transform ng output. Ano yung transfer function natin? G of S. Medyo malakas yung speaker ni Mr. Tingle. Kaya nag-feedback. Ayan. Pakihinaan yung speaker mo kasi nag-feedback siya. Ayan. Feedback na kayo subject natin, tapos nag-feedback kayo. Ayan. Ano yung G of S natin? Wala naman na yata akong kausap eh. Ayun pala, hindi ko pala nakita yung Ayan. Balik ko na lang kaya ulit kayo sa sa recording. Wala na yata akong kausap oh. Anong G of S dito? Ay, nako. Minsan na nga lang tayo mag-synchronous meeting. Hindi niyo pa ako pinapansin. Uy! Ano ba? Delayed ba tayo? Bakit delayed ako ah? Andiyan pa ba kayo? Raisins nga kung andiyan pa kayo. Oh, ano yung natanong ko? Ano yung G of S ng first order transfer function?
Naku, gantong nagugutom na ako. Iwanan ko kayo dyan. Ano yung GOS ng ano? Ano yung general form ng transfer function ng first order system? Ah, Pag nag-alas 8 at walang sumagot bukod kay Mr. Ten Matay, mag-asynchronous na lang tayo ngayon. Gutom na ako eh. Wala namang sumasagot. Gawin naman nating interactive tong klase natin. Napapagod din ako magsalita. Oh, ano na? di po ba Si- sir output over input? Yun yung general definition ng ano. Yun yung, that's a general definition of the transfer function, output over input. Pero I'm asking specifically for the general form of the transfer function of the first order system. Yung mismong formula sir? Pinakita ko na nga sa inyo kanina. R of S sir? G of S nga eh. C of S, Over R of S? that's for all. Kahit anong Okay. system ang i-consider mo, that's C of S over R of S. Opo. I'm asking in particular yung first order system. Yun kasi yung working definition ng ano eh. The working definition of the transfer function, okay? Yung working definition niya, okay, is the ratio of the transform of the output to the input. Yan yung working ano niya. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is yung definition na yan, i-apply natin sa iba't ibang klase ng system. So, sa ngayon, ang tinatanong ko, paano nyo pag ito, in-apply natin sa first order system, ano yung general formula na lalabas para sa G of S? Para sa first order system. That is what I am asking for. Nasa notes nyo naman yan, di ba? Pinakita ko na nga sa inyo kanina. Ayan o, babalikan ko ulit. Hindi nyo pa ba nababasa to? Oh, ano yung transfer function ng first order system? Hari yung A over S plus A? Yung Yung A over S plus A? A over S plus A. O, sige. That's A over S plus A. Ano yung A? What does A tell us about? Saan natin kinukuha yung A? Ano na? Saan natin kinukuha yung A? Nasa transfer function pa tayo, wala pa tayo sa response. This is transfer function. Transfer function is transfer function. Iba pa yung response. Response is C of T eh.
Nasa G of S pa lang tayo. I am first asking for the general forms of the transfer function of these two systems. Kasi I am trying to go back kung bakit siya tinawag na first order system. Papakita, in-explain to dun sa recorded lecture ninyo eh. Bakit tinawag na first order system yan? Bakit tinawag na second order system yan? Although tama yung binigay na explanation ni Mr. Tenmatay. Kaya lang, this is in terms of DEs, in terms of differential equations. Kaya nga natin inaral yung transfer function kasi nga ayaw na natin makita yung differential equation model ng mga system niyo. Kaya nag-transfer function na tayo. Kaya tayo nag-Laplace transform. Ngayon, in terms ng transfer functions, paano niyo masasabi na yung system ay first order? Paano niyo masasabi yung system niyo ay second order? Pag yung basic question niya hindi niyo masagot, mahirapan kayo pumasa ng topic na to. Kasi napaka-basic ng tanong na yan. Ano yung A nito? Tama yung transfer function na binigay ninyo. It's A over S plus A. Ano ngayon yung A? Pero yung output, Nope. That's not the output. Again, ang output is C of T. A here is a constant. Pero ano yung tinutukoy ng A dito? Ay, gutom na talaga ako. Wala namang sumasagot sa inyo. O, ganito na lang. Kasi gutom na talaga ako eh. Ganito na lang ha. Aralin nyo nga ulit yung topic 4. Yung recorded at saka yung yung material. Aralin nyo mabuti. Tuesday, balikan natin to. Itong mga to. Okay ba yon? sige po, sir. O, isa lang yung sumasagot sa akin. Pag sa Tuesday, wala pa rin tayong interaction ha. Pag sa Tuesday, wala pa rin tayong ipapasa ko talaga kayo ulit sa Bahala kayo kung paano niyo sasagutan yung ibang tanong kapag meron kasi ganito yan. Ang hinihingi ko lang naman is kapag may klase tayo, mag-interact naman tayo. I mean, nung mga nakakaraang synchronous session, pinapalusot ko naman kayo na hindi kayo masyadong sumasagot eh. Okay lang naman sa akin yun nung una. Pero ngayon naman, sana naman maging interactive naman na tayo. Nakakapagod kayo magsalita. So try nyo kayang magsalita ng parang wala kayong kausap. Di ba? Tapos walang sumasagot sa inyo. Di mag-recorded lecture na nga lang kayo. Kasi ganun din naman eh. Pagka nagre-record ako ng wala akong kausap. Kausap ko lang sarili ko. So, ganda lang. Di ba? Mag-recorded lecture na lang ulit kayo. Hindi nyo rin naman pala ako kakausapin eh. Hindi rin naman kayo nagtatanong. Wala naman din kayong tanong. So, hindi ko ngayon alam kung ang nyo. Ganda yan eh. Lagi ito sinasabi sa mga estudyante ko. Pagka sa klase, at nagtanong yung teacher na kung may tanong ba or kung naintindihan ba. Marami sa mga estudyante hindi sumasagot. O kaya sumasagot ng, oo, naintindihan naman. Pagka ganon, dalawa yung dahilan nun. Tatlo. Una, naintindihan niya talaga. Totoo namang naintindihan niya. That's number 1. Number 2, hindi niya naintindihan pero nahihiya siya magtanong. Okay. Hindi naintindihan. Yun yung pangalawang reason. Yung umuoo lang pagka tinanong ko naintindihan o hindi. Naintindihan niya
pero hindi siya hindi nahihiya siya magtanong. Okay. So, ulit yung una naintindihan niya. Pangalawa, hindi niya naintindihan, pero nahihiya siya magtanong. Kaya umuoo na lang siya. Yung pangatlo yung medyo malala eh. Yung pangatlo kasi, ng mga klase ng students, na umuoo lang pag natanong kung naintindihan yung lesson o hindi. Ito yung mga students na wala namang talagang pakialam. Walang pakialam kung naintindihan nila o hindi. So, hindi ko alam kung nasaan kayo sa tatlo na yun. Pero, ganito kasi yan. Pag tinanong kayo yung teacher nyo at sumagot kayo na naintindihan nyo, ang assumption ng teacher nyo, naintindihan nyo yan. Kaya pag dumating ang exam at wala kayo nasagot, hindi yan kasalanan ng teacher, kasalanan niya ng estudyante. Kasi, kung sinabi nyo hindi nyo naintindihan, edi ulitin natin. Ganun naman yun eh. Madali namang, o kaya nagtanong kayo kung ano yung hindi malinaw sa inyo. Edi pag-usapan natin. Diba? Ganun lang naman yun. So, sige. Aralin nyo ulit yung topic 4 ha. Pag sa Tuesday, ganito pa rin tayo. Tingnan nyo, hindi ko na umpisahan yung topic 5. May assignment na kayo dyan sa topic 5, hindi ko pa na umpisahan. So, maghahabol na naman kayo niyan. Okay ba to? Opo, sir. Anong gagawin niyo sa Tuesday, bago mag-Tuesday? Panoorin yung video, sir, na about sa topic 4. Hindi lang panoorin, aralin niyo. Opo. Aralin niyo. Okay. Aralin niyo mabuti. Okay. Pag meron kayong hindi maintindihan, tanong niyo rin. Hindi naman ako nagagalit sa mga nagtatanong sa akin. Actually, mas nagagalit ako pag hindi kayo nagtatanong at ako yung nagtanong, hindi niyo masagot. So, katulad niyan. Medyo galit ako kasi gutom na rin kasi ako kaya medyo galit na rin ako. O sige, pero hindi naman ako galit na galit. Sakto lang. Chill lang tayo. Gutom lang talaga ako. So sige, gutom na ako talaga. Tara na. Kita tayo sa Tuesday Opo, sir. Thank you, sir. Sige. Okay, thank you sa pag-attend. Sorry, sir. Thank you, sir. Sorry po. Hindi, okay lang. Basta aralin niyo para makabawi kayo. Okay, sige. Gutom talaga ako eh. Kain naman tayo. Palib na lang Thank you. Sir.